Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karibin natin, finish ka na BBM, Dizon bumaliktad, nako, kapapasok lang Vince Dizon, iniwan si BBM, nagtatanong po mga kababayan, BP Sara sinuplak si Marcos Jr. Yan po ang ating aalamin mga karibin natin sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Pasok. Merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo. Isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So hindi yan ang katapusan ninyo, kasi merong isang tao na mas matindi pa ang dinaanan. Alright, reaction. TVP's nag-reaction. Ranas ng Luzon. Diba? Abang ang buong Pilipinas, maraming mga kababayan natin na nagdurusa. Masaya kayo, nakikita niyo yung mga bank account ay napakaraming pera. Correct. Si Senator Bato. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yes. Still, there is. Mga sinungaling talaga mga tumakbo. Sinungaling? Sinungaling. Sinungaling ang dalawa. Sa inyong lahat, wala pong instruction. Siguro ngayon, nasarap ng buhay ni Bongbong kumakain ng masarap. Sa Malacanang, kung saan man siya ngayon, habang ang kanyang mga kababayan ay nagkikahos at namimiligro ang bawat buhay nila dahil ang ulan hindi pa po tumitigil. Yung ang Buklaw Dam ay talagang overflow na. Doon sa mga tumanggap hindi To have Senator Bato. Is there a standing sinungaling. Na Palagay ko kahit sa impyerno hindi kayo tatanggapin, mga demonyo kayo. kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Is there a standing Sinungaling. from the President to have Senator Bato arrested? Yes. Still, there is. Mga sinungaling talaga. Diba? mga ito, mga Sinungaling. kababayan. Sino nagsasalta ng totoo sa reaction? Alam po ba ninyo mga karyente? Sabi reaction. Serving of the warrant. There's three cases, very popular cases in the ICC. If they can serve the warrant, then I will believe the ICC. So that means you do not believe in the jurisdiction of... Well, the Philippine law says that they have to pass on our local court. Correct. So they have to pass on our local court. But it happened to PRRD. PRRD, for us here, that was kidnapping. It didn't pass our local courts. We must not allow it to happen again. If this is a local court, I will even talk to Bato. Come on, I will accompany you and we will go to the law. I will fight the colonizers, not with arms, but with the laws of the Philippines. Who is the colonizer in this case, sir? The ICC. They're not even a country. They're just a court. Correct. Di ba ba? Ang talino po ni Senator Robin Padilla. Nako! Itong iba pa ang sugatan matapos ang ilang araw na walang hito ang dalawang Dapat ang masasawi na lang yung mga kongresista tsaka mga senador na mga magnanakaw tsaka yung mga pangit mga salot sa buhay sila ng bantagin mo, Benguet lubog. sa Rodriguez Rizal habang naitala ang nadagdag na casualties at mula sa La Union, isa rito po ang nalunod habang isa naman ang nakuryente. Nakapagtala din ng 7 sugatan sa sama ng panahon, 5 sa Baguio City dahil sa landslide, isa din sa insidente ng landslide. Nasaan na kaya ngayon si Vince Dizon mga kababayan, ha? Di ba? Pinagmamalaki niya no? Na tapos na. Yung investigasyon sa flood control. Trinidad habang isa naman dahil sa vehicular accident sa Papangan. 4,755 families o katumbas ng 261,048 na individuals. Sa nabanggit na datos, umaabot naman sa 2,519 na pamilya naman sa mga apektadong rehiyon ang Regions 1, 2, 3. Ayan mga kababayan, katatapos pa lang po ng presidente, SONA. Di ba nung nakaraang SONA, bumagyo rin Ngayon, yung SONA ito, after the SONA, bagyo rin mga kababayan. Talagang pinaaalala po sa taong bayan na ganito kalala ang mga korupsyon sa ating bansa. 5, 9, Cordillera Administrative Region, Mimaropa at Calabarzon.
Sa kasalukuyan ay nasa 7.3 million pesos ang tulong na naipapamahagi ng gobyerno sa mga apektadong residente. Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa walang MMDA, may pagbaha sa mga sumusunod na lugar hanggang kaninang alas 12:45 ng tanghali. Kabilang sa Grabe. naitalang gutter deep flood sa ilang lugar sa Quezon City, Makati, Valenzuela City at C3 NLEX Connector. Bagamat nananatili namang passable sa lahat ng uri ng sasakyan. Nagkaroon din ng pagbaha sa Barangay San Jose, gayon din sa Barangay de la Paz, Binyan, Laguna. Binaha din kagabi ang Taclob San Sebastian Road sa Kawit, Cavite. Patuloy pang asahan ang mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng araw ngayong Sabado dahil sa habagat. Nagsagawa ng rescue operations kaninang madaling araw ang Ito nga mga ka-reaction si Vince Dizon eh. Hindi pa yata nagmumurang putangin ng Vince Dizon na to. Baka ngayon lang mga kababayan, no? Putangin na ka, Vince Dizon, hindi ka pa yata nagmumura ngayon. Putang ngayon, gago ka ba sa palda ni Bongbong Marcos ngayon? Hindi nyo alam kung anong gagawin ninyong lulusod dyan. Ng tampakang pagbaha sa Nako. bayan ng Maribeles, partikular na sa Barangay Ipag, umabot sa 2 talampakan ng nararasang pagbaha kung saan ilang Grabe po, mga ka-reaction, ha? tulong para buhat. Hindi po ginagawa ng so, nako, gusto mong bumiyahe, hindi ka makabiyahe. Tinatabang, magpakita kayo. Para makatawid sa baha. Naging maagap naman ang pamunuan ng Barangay San Isidro kung saan bumabaraga naman ni Cap Garcia sa kanyang mga kabarangay, partikular na sa mabababang lugar na mag-ingat at maging alerto sa pagtaas ng tubig baha. Natin ang pagbaha, inaagapan po natin dahil yung mga takip na kanal ay nakabarado. Grabe. Inaagapan po natin ang ating duyan sa daycare. Nakararanas O ayan na, mga kababayan, itong si bukod kay Vince Dizon, itong si Senator Erwin Tulfo, na sinasabi niyang ay tigil na. Ititigil ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon dyan po sa flood control, mga kababayan, at ipapasa na sa ombudsman. Ayan, mga karibon natin. Alam naman po natin, no? Kapag ipinasa po sa ombudsman yung investigasyon yan, malamang sa malamang, absuelto po lahat ng mga buhaya. Di ba? At hindi po natin makikita bulag at bingi ang taong bayan sa investigasyon ng ombudsman. Makikita na lang po natin, no? Malamang sa malamang ay absuelto nga itong mga buhayang ito. Hindi gaya sa Senado, makikita po ng taong bayan kasi may footage po ng kanilang mga hearing, mga karibin natin. So, yan, pinaglololo ko naman tayo ng mga inayupak na ito. din ng pagbaha ang bayan ng Hermosa, Bataan, partikular na ang kalsada ng Barangay Catani Grabe, oh. at Santo Cristo na may 1 hanggang 2 Ano yan, talampakang dagat na ba yan? pagbaha. Personal lamang binisita ni Hermosa Mayor Ann Adorable Enton ang evacuation center upang masiguro na handa nitong tanggapin ang mga residenteng posibleng lumikas dulot ng mga pagbaha. Larry Biscotcho para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Matatag, matapang, matapat. isda habang isinara naman ang ilang kalsada sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa walang tigil na pag-ulan. Para sa detalye, may report si Fe Bacunawa. Pasok, Fe. Naanod ang isang mangingisda habang tinangay ang bangka nito dahil sa malakas na agos ng baha sa tabing dagat sa Bauan, Grabe, Batangas nakakita niyo ba kaninang yan? umaga. Ayon sa ulat, nagmula ang Ay, malakas grabe. na agos sa bukana ng ilog patungong karagatan, dahilan Ano? upang matangay ang bangka at mabali ang katig nito. Agad namang sumaklolo ang mga kapwa mangingisda at nailipat sa ligtas na lugar ang bangka. Nailigtas din ang mangingisdang sakay nito. Pansamantala namang isinara ang isang tulay sa Barangay Santo Niño, Batangas City matapos itong mapinsala ng magnitude 5.4 na lindol na yumanig sa lugar. Grabe mga Tuluyang ano nasira natin, ang pundasyon ng tulay sa malakas na pagragasan ng tubig. Kala ko baha lang, pati lindol, meron pala. Mga kabayan, anong nangyayari sa ating bansa? Pero this is natural natural calamities po ito, mga kabayan. Pero ang hindi po natural calamity, mga karibin natin, no? Ay yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nako.
dulot ng walang tigil na pag-ulan. Pinayuhan ang mga residente sa lugar na dumaan muna sa ibang ruta, partikular na sa barangay Pinamukan Silangan at barangay Tabango Dao. Pinasok naman ng baha ang ilang mga kabahayan sa Don Carlos Village sa Pasay. Lokal na pamahalaan ng Pasay sa publiko na mag-ingat sa pagdusong sa baha upang maiwasan ang anumang panganib sa kalusugan. Halos zero visibility naman ang daan sa C3 flyover, Ingat-ingat, mga kaya't kabayan. pinapayuhan ang mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho sa kasagsagan ng masungit na panahon. Pahirapan namang makauwi kagabi ang ilang biyahero sa Kawit, Cavite matapos sumalubong sa kanila ang baha sa kabaan ng Tuklong San Sebastian Road. Tumagilid ang ilang poste ng kuryente. Kaninang 7 ng umaga, rumisponde ang mga tauhan ng Meralco at hanggang ngayon patuloy ang pagkukumpuni sa mga natumbang poste. Feba Cunawa, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Grabe po ha, grabe Ayan, din mga na. kababayan. Ang dami pong kasi po nangyari. Yung grabe po. Piyansa at nakalaya ang 10 ex-Braves. So yan mga kababayan, patungkol lang muna dyan sa mga baha yung ano natin kasi gusto nating bigyan ng ini-stress po natin, no, na talagang dapat talagang imbestigahan ng Senado ito pong flood control at hindi po dapat ombudsman ang maghawak. O sige, sabihin na natin. Okay? Magkakandak ng investigasyon ng ombudsman pero kailangan pa rin magkandak rin ng investigation ang Senado, di ba? Kasi ang ombudsman naman ay independent body, mga kababayan. At ang Senado ay isa ring institusyon, di ba? Anong malay natin kung magkaiba pala yung resulta ng investigasyon ninyo, di ba? Anyway, eto mga kababayan, pasadahan din po natin to. Nako, malaking pasabog ito ha. Dito po kaya Ma'am Maharlika at Ma'am Cathy Binag, pasok. Nangunguna dyan. Alam na alam mo si Butod kasi legal lahat ginagawa. Demanda dito, demanda doon. So talaga si Butod ang dito, ang nangunguna. Siya ang pasimuno ng panggigipit dito. May kasamang paghihiganti itong nangyayari. Kasi for the longest time, may stigma sa kanila na magnanakaw di ba? So ngayon, parang sinabi na, total, sanay na kaming tawaging magnanakaw, o di tuloy-tuloy na natin kung magnakaw na tayo. Ang kinikwento niya, talagang di siya people person, yung diriin, or Si Bangag, we're talking Bangag Junior. hindi niya kayang tumagal sa paligid ng mga tao. Grabe talaga yung nangyayari sa atin ngayon, sis, no? Halata mo kapag ang demonyo nagkakalat, nagwawala, at agresibo ang atake, ibig sabihin malapit na ang kanilang mga katapusan. Malapit na. Correct. Malapit na pumantay ang kanilang mga paa. Malay mo. Tuluyan na silang yakapin ni Aida. Hello, hello! Live na live kasama aking sister na mas matapang sa atin. Cathy Binag! Ikaw yan, sis. Fresh na fresh siya, sis. Of course, darling. Diba? At travel ng travel. Correct. Alam mo naman ako, nasa Bolivia ako ngayon. Yung mga outfit, bagay na bagay. Actually, galing ito sa baka dito sa Bolivia. Sinabit ko sa legs. Diba? Ayun. I miss you. Atin ngayon, agresibo ang atake, ibig sabihin malapit na ang kanilang mga katapusan. Malapit na. Correct. Malapit na pumantay ang kanilang mga paa. Malay mo. Tuluyan na silang yakapin ni Aida. Malay mo, bukas makalawa, di ba? Saan yung post mo? Naintriga naman ako doon. Yung palaging ka-jamming ang mga may Aidalu. Aidalulu. Di ba? Salamat naman tayo, mga juting jazz natin, gumagapang pa rin at kumukuha ng mga impormasyon para ihatid sa ating mga palangga. Well, hindi naman, open book naman yung mga na yan, Aidalulu. Si Tita Aida, matagal na dyan nakakapit. Nakadikit. Kailangan na niyang yumakap ng mahigpit para matuluyan na ang mga bangag. Anyway, you're so pretty. Ang tawag din nyo naman na, alam mo yung nangyari sa Marines na ang tawag dito na hindi binigyan agad ng bail, na halata talagang sinadyang ipitin Alam mo yon. Well, sinadya talaga nila yun, sis, dahil according to Attorney Levy Baligod, like 8:30 a.m., naka-organize, yung kanilang mga documents for the bail. Pero yun, ko yun
Oo, nakita mo at nandiyan ka sa Europa. Nasa Europa. Nasa Europa Tayo ka. ay- Ako naman nasa Bolivia. Anyway, Tumpak. oo. Pero my question is, alam ko na nakasama mo itong mga former 18 Marines and now they're 40 na lang dahil naging naduwag nga itong 4 at alam ko pati ikaw ay kinasuhan din, right? Pero later Yeah. on, nabasura. I think you're the right person na magbigay ng information talaga from the start dahil kasama ka dito sa pakikipaglaban ng 18 o ng 14 Marines. So, tama ba na lahat ba sila na-meet mo? By the way. Actually, na-meet ko sila kasi like yung pupunta kami sa DOJ, tapos may mga moments din na pag may press con sila, nagpupunta kami para suportahan. Alam mo sis, simpleng mga tao lang yung mga yan. Pero ako kasi sis, yung sabi ko nga sa'yo, nung pandemic time, nakasama ko kasi ang mga Marines. Kaya, at saka nagpupunta ako ng Armed Forces kasi nga AITF volunteer ako nung pandemic, no? At nakita ko kung paano magtrabaho ang mga kasundaluhan or men in uniform, sis. Iba talaga ang kanilang ang tawag dito, na ang kanilang sakripisyo to the point na nakikita ko ng mga panahon na yun, sis, na kahit hindi na sila nakamas, wala silang pakialam kahit mahawa na sila, basta makatulong lang sila sa kapwa Pilipino, no? Kaya nga nakakalungkot na nangyayari to sa kanila na may mga tao talaga na actually ako, in a way, medyo nadi-disappoint din ako sa iba nilang kasamahan na Doon sa apat. yung parang hindi tumatayo. At alam mo, ang pinaka nakatutuwa dito sis yung mga kaliwa, mga NPA, pinagtatawanan na kasi nabababoy ang men in uniform. And itong mga to, nakita mo nga may umiyak pa dahil naipit, dahil wala nga panggamot sa kapatid. Alam mo yon, wala sila natatanggap na pera. Yung kanila sis, katulad ng ipinangako nila at nung nagtapos sila at nagsilbi sila sa bayan, is manilbihan hanggang mamatay. Sinalang na nila yung buhay nila. Kahit retired sila, nanatili yun sa dibdib nila. Ako, sis, yung may apat. Correct, no, mga kabayan. Kasi kung maalala natin, no, nung hearing po sa Senado, nakita po natin yung isa pong kasamahan ng ex-Marines, mga kabayan, namatayan po siya pero pinapagamot yun, namatay lang sa ospital, mga kabayan, pinapagamot. So ngayon, ang point ko, mga karabin natin, kung talagang binayaran sila ni Atty. Baligod, bakit kailangan pang mamatay yung kamag-anak niya, di ba? Kung kaya niya namang magbayad, di ba? Kasi may pera nga sila di ba? Kung binayaran sila ni Atty. Baligod. So, yung logic nila parang hindi nagko-coordinate, mga kaubayan, di ba? Yung sinasabi nilang binayaran, yung accusation nila kay Atty. Baligod, parang hindi tutugma doon po sa mga nangyayari, mga karabin natin. Dapat nga na nagrekano. Hindi natin alam kung ano talaga, pero yung alam ko for a fact, kasi patong-patong nga yung kaso. Kita mo, nabayaran niyang mga yan. I mean, kung talagang may nagbigay sa kanila ng pera, bakit nagsusulisit pa sila ng pambayad ng kanilang mga bail, di ba? Doon pa lang makikita mo na wala silang pera. Okay? So, ako naman is, dun sa mga kasundaluhan, at marami na rin naman ako naririnig na marami nang nagagalit sa nangyayari. Kasi imbes na nga na yung mga ibinoto natin or mga nakaposisyon dyan sa gobyerno na pansamantalang kapangyarihan ay kanilang inaabuso. At iba na ngayon, no, sis, no, kung sino pa yung nagsasalita at lumalaban sa kasamaan, yung pa talaga yung gustong ipakulong. Correct. Yeah, obviously, di ba? Pero sis, i-enlighten mo yung ating mga manonood kasi etong 4 na nag-recant o nagbaliktad na nga, kinasuhan ni Trillanes, ni Katapang, ni De Lima, at sino ba yung isa? Anyway, Tapos, alam ko kasama ka din sa kinasuhan, right? Cyber libel, sis. Ano nangyari doon sa kaso? Yung sa akin kasi sis, ang nangyari doon, na-dismiss naman yung sa akin. dismiss, sis. Na-dismiss siya kasi, ang tawag dito, yun, una, kasi nga, wala namang laman talaga yung ikakaso sa akin. Kasi yung ginawa ko, nagtatanong ako. And wala lang, na-dismiss na lang siya talaga. Yeah, I know. Kasi kaya ka kinasuhan dahil nga sa pagsuporta mo
diyan Yes, sa oo, yes. Sa 18 Marines na sa 18 sinabi Marines. ko nga, oo, na mas masusuportahan ko tong mga to kasi naninindigan to, hindi pang political. Wala to walang kulay yan Ang Correct. kanila, naninindigan sila kasi gusto na malaman kung sino yung mga corrupt official, sino yung nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi dahil na kumakampi sila sa, sabi nila, Duterte, bayad sila nung kusino. Ngayon nga, may lumalabas pa. Nalulungkot ako. Alam mo, ipagdarasal ko Ayan na mga kababayan, ano muna natin, i-expand muna natin yung sinasabi nilang political. At sinasabi naman po ni Ma'am Cathy Binag na this is not a political. Pero ito bigyan po natin kayo ng example kung ano ba talaga yung sinasabing political. Na yung ginagawa ay para sa political lang pala. Di ba? For example, si mga kababayan, si General Torre. Di ba? Kaya naman pala kahit anong iutos kay Torre, mga kababayan, ay ginagawa niya, mga karabin natin. Dahil may plano pala itong tumakbong hinayupak na ito, di ba? Sa mataas na posisyon sa national government. Di ba? So doon pala makikita natin na ginamit din ni Torre, kaya pala kahit anong iutos sa kanya, kasi ginagamit niya rin yung publicity para magpakilala. No? Di ba ngayon? Mainit po ang usaping yan. Diba? Pinag-uusapan na po si Torre. Tatakbo. Vice Presidente ba? Senador ba? Yun po yung sinasabi nating may halong politika. Diba? Ginagampanan niya nga yung kanyang tungkulin pero may halong politika kasi kahit hindi na po tama ay sinusunod pa rin mga kababayan. ko yung apat na yan kasi kung ano man yung nangyari sa kanila, sila lang ang nakakaalam at Diyos lang ang nakakakita ng katotohanan. Correct. And alam mo, sis, less than 2 years na lang. Anong date na? August na. September, October, November, December. 4 months to go. December, 2027 na tayo. na. So maraming naniniwala ako na ang Diyos ay gumagalaw. Kaya rin nangyayari mga bagay-bagay na ganito para mahuli din kung sino talaga yung mga... Di ba nagsalita na rin sila yung ibang Marines kung sino yung nagkikipag-usap sa kanila at nag-o-offer ng mga kabayaran or deal, di ba? Well, obviously, talagang nasilaw sila sa pera or sabi ko nga na nahirapan na sila dahil ginigipit sila dahil naman sa statement ni Attorney Baligod, may mga umaali-aligid sa kanilang mga barangay, may barangay captain, may mga text messages na nag-o-offer ng pera. Kaya lang, May video. may Voice video, may record. yes, may video and everything. So obviously, medyo ako talaga naniniwala ako na ginapang ni Satanas. Dahil nga yung si Tube, siya yung talagang siya kasi talaga yung nag-deliver ng mali-maletang pera kay Sandro Marcos. At sa mismo siya yung nakapunta doon sa bahay ni Bangag at May ni Satanas. picture pa nga di ba? May picture. Kaya talagang siya yung tinrabaho. Ako nakikita ko talaga dito. Siya yung tinrabaho ng Bangag administration para maklaro para malinis ang pangalan ng napakaduming pangalan ng pamilyang Bangag, lalo na si Sandro Marcos. So, yun lang yun. Hindi, kaya nga sabi ko dito sa mga apat na coward Marines. So hindi po ito mga kababayan, parang hindi po ito aksidente na etong apat na ito, no? Yung parang pinili, 'di ba? Parang pinili kasi, 'di ba? Na mag-recant, no? Dahil sila pala yung nag-deliver mga kababayan doon sa Ilocos Norte. Di bali kumbaga dito sa nangyayaring ito, di bali magpangalan kayo ng mga pangalan. Sige, pangalanan nyo kung sino-sinong mga involved. Basta wag lang. Basta wag lang tutumbukin ng Ilocos Norte, mga kababayan. At the end of the day, pagharap nila sa salamin at nag-iisa na lang sila, alam nila na nag-traitor sila sa mga kasamahan nila, at nag-traitor sila sa bayan, nag-traitor sila sa pamilya nila, nag-traitor sila sa kanilang mga sarili. Dahil sila lang naman they know kung ano yung naging... Pero may kasabihan nga tayo, di ba mga karabin natin, na nasa huli ang pagsisisi. Okay, enjoy. Enjoy nyo ngayon yung reward na yan, okay? Kung 20 million, kung 25 million, enjoy nyo yan. Pero at the end of the day,
nasa huli pa rin ang pagsisisi mga kababayan. Kaya okay lang yan mga karabin natin. Meron pa namang natitira eh. Diba? Hindi naman porket nag-recant sila ay hindi na hindi na strong, no? Hindi na malakas. Okay? Ang mga ebidensya laban po dito sa mga hinayupak na ito. Diba? Eto nga, naiisip ko nga lang mga kababayan, mas tumindi pa nga eh. Diba? Mas tumindi pa nga yung ano ng taong bayan ngayon, paniniwala dito po sa natitirang Brave 14. Kahit may nag-recant, mas tumindi po yung paniniwala ng taong bayan dito po sa Brave 14 Marines na ito, no? Kalakalan or pag-uusap nila, right? Yes. Oo. Sila-sila lang yun. Tsaka, ang grabe ang sakripisyo ng mga yan, no? Sis. At tsaka, pag titingnan mo doon, sis, may pupuntahan din to eh. Parang talagang gusto nila talagang palabasin si Martin Romualdez lang ang may kasalanan dito. I know. Alam Sino natin na pupuntahan nun? Talagang si Martin lang. si Martin lang ang kanilang, si Romualdez lang ang kanilang ididiin at iabsuelto yung pamilyang pinuno ng mafia. Oo, correct. Pero kasi sis, ang problema dyan is ano kaya ang susunod na kabanata kay Martin? Ito ba ay laro lamang? At tayo ba'y nilalaro lang? Dahil hanggang ngayon is walang nangyayari. Pangalawang taon na wala pang nakukulong, di ba? Tapos, mauuna pa nga yatang makulong si ex-congressman Jing Paras at saka si Congressman Lian Leviste at Loren Legarda, mga kababayan, Senator Loren Legarda. Kesa po dito kay Martin Romualdez na talagang, although hindi nga pinangalanan sa SONA, sinabi lang na former speaker, no? Pero, ano na yun, matik na yun, mga kababayan, di ba? Dahil sabi nga ng Pangulo, malapit na. Ibig sabihin, posibleng hindi, posibleng kasuhan, di ba? Kasi malapit pa lang eh. Ilang araw na, 11 days na, wala pa rin kaso si Martin Romualdez. Wala pa rin after magkaso ng lingan, 'di ba? Si Bangag. Ikaw ba ay na-amaze o namangha sa rocket na worth 17.5 billion na ilo-launch next year? Hindi. Parang, alam mo sa akin nga, nakakaloka yun. Parang naisip mong mag-launch ng rocket ang daming naghihirap na mamayang. May nakita nga akong isang vlogger sa foreigner yata yun. Pinagtawanan lang ang Pilipinas eh. Pinagtawanan lang po ang Pilipinas dahil sa rocket-rocket na yan. Nako. Pilipino. Sana yung 17 billion na yan, i-ano mo na lang, pag-isipan mo kung saan mo ilalagay na pangmatagalan ang resulta para sa mahihirap, para gumaan-gaan naman ang buhay nila, di ba? Na hindi naman temporary katulad ng mga ayuda na pag inabot mo, yan na. Tapos pag naubos, tapos na, di ba? Dapat pangmatagalan yung resulta or magiging benepisyo ng bawat pagtulong, di ba? Correct. Trabaho, sis, importante, trabaho at pagbaba ng mga presyo ng bilihin, pagtaas na, kasi sis, taas ng taas ang bilihin, pati mga bills natin sa kuryente, tubig, kung ano-ano. Pero ang sweldo ng mamayang Pilipino nananatiling pareho. Diba? So pati tas yung tax ng bayan, patong-patong, tayo may pinakamataas na tax eh. Dapat tanggalin na yan eh. Correct, dahil di naman Tayong may pinakamataas na tax, tayong pinakapulubi rin mga kababayan. Kasi nga po mga karabin natin, binubulsa lang yung tax natin. Biruin mo parang hindi talaga nag-justify. Tayo may pinakamataas na tax, pero tayong pinakamahirap, di ba? Dapat tayong pinakamayaman kasi mataas yung tax natin eh. naman napupunta sa taong bayan. And speaking of that, na mataas na ang kuryente, isa yan sa pinangako ni Bangag na tatanggalin na raw ang system loss sa inyong mga bills. At the next day ay pinasinungalingan ng presidente ng Meralco na hindi daw doable. Comment on that. At hindi lang yan, sis, yung tatanggalin yung system loss, parang sila naman yung naglakad yan. Alam mo, ilang taon nang ginagawa yan, pinapanawagan yan ni Senator Marcoleta. Diba? Walang pinagkaiba niyan, sis, yung sa NAMRIA na West Philippine Sea na italaga natin sa mapa nang hindi tayo lumalaban sa para tayo hindi tayo nagsushoot ng blank bullets na kunwari meron kang sandata, meron kang barel, pero pag kinasa mo or binaril mo, wala namang bala. So tinuturuan lang, ginaguide lang niya tayo kung paano natin ipaglalaban yung tinatawag nating West Philippine Sea, lagay natin sa mapa. O ngayon, sa pagtawag nilang low rank lawyer
or mababang klaseng abogado or walang alam or chinador, sila sinunod din nila, 'di ba? O ngayon nasa na 'yan yung si pambansang tartar na king of ano 'yan yung CD na na fake. Si Oo. Pambansang tartar. CD na Oo. face. Ano yun Who's that? Is it Rectos or who's that Jowa guy? ni Hontivirus daw, 'di ba? Oh, yeah. Si Yung ano? pambansang tartar. Si lumalamas ng... Pambansang tagalamas na pambansang tagalamas ng chuba-chuchu. ng manyakol. Ay, no, ang na ang papangit. binibiling Hindi naman- DVD ay DVD. Hindi naman sa Ayan, anyway mga karabin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kabayan. Maraming salamat po.